sisiguraduhin kong lalasapin mo ang bawat hiwa na gagawin ko sa'yo. At pag nagkataon, ipapakain ko sa'yo ang sarili mong karne. Pagbigyan mo na ako. Lahian mo muna ako bago ka mamatay. Sandali lang naman to eh. Patayin mo na lamang ako. Mas gugustuhin ko pang magdusa kaysa magamit ng mga demonyong kagaya ninyo! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil, Sitio Bangungot at Kwentong Takipsilim. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Ray. Nang matagpuan ko ang inyong channel ay kaagad kong naalala ang kwento ng lolo ng aking asawa na si Lolo Julio. Naisip kong hindi ko dapat palagpasin ang pagkakataon na marinig ng marami ang personal niyang kwentong aswang. Noong Enero ng nakaraang taon ay pumunta kami sa bahay ng aking kasintahan na ngayon ay asawa ko na para mamanhikan at doon ko nakilala si Lolo Julio. Lagpas 70 years old na siya subalit napakalakas at napakatikas pa rin. Mabait si Lolo Julio, palabiro, masayahin at mahilig mag-alok ng pagkain. Habang nag-uusap kami ng aking ama at biyanan na lalaki ay nabanggit ko ang tungkol sa balak kong pagbili ng mga properties. Dito na biglang nagsalita si Lolo Julio. Akala ko noon ay nagbibiro lamang siya. Subalit natigilan ako at ang aking mga magulang nang marinig ang ikinuwento niya. Mayroon din di umano silang lupain noon sa Agusan subalit nang dahil sa isang pangyayari napilitan silang ibenta yon. Kaagad kong tinanong kung bakit at dito na niya isiniwalat ang kagimbal-gimbal na karanasang sinapit niya at ng kanyang pamilya sa lupang yun. At ang kwento niyang yan ang nais kong ibahagi sa inyo, Sir Jupiter. Binalikan ko pa si Lolo Julio at nagpaalam ako sa kanya na ibabahagi ko ang ikinuwento niya sa amin sa iba. Pumayag naman siya at isinulat ko po ito batay sa pagkakasalaysay niya. At ito ang kwento ni Lolo Julio at ang lupa nilang inangkin ng mga aswang. Isasalaysay ko po ito sa mismong punto de vista ni Lolo upang mas madaling maunawaan ang bawat detalye. Narito po ang kanyang kwento. Taong 1979 noon, 3 taon na akong nagtatrabaho sa lungsod ng Butuan bilang isang kargador sa palengke nang makatanggap ako ng liham mula sa aking ama. Nakasaad sa sulat na yon na kailangan ko di umanong umuwi dahil mayroong malaking problema sa sinasaka niyang lupa. Hindi nakasulat doon kung anong problema yon. Tanging ang sabi lamang doon ay kailangan na kailangan niya ang tulong ko. Kaya naman kaagad kong kinausap ang aking amo at nagpaalam ako para umuwi. At 1 linggo nga matapos kong matanggap ang sulat, bumiyahe na ako pabalik sa aming baryo. Tay, narito na ako! Julio na, mabuti naman at narito ka na pala. Tagal kitang hinintay. Bakit kasi hindi na lamang telegrama ang ipinadala ninyo? Alam mo namang wala akong alam sa mga ganyan. Kaya natagalan ng pag-uwi ko ay dahil matagal bago nakarating sa akin ang sulat. Pero may ba ako, tay? Ano bang problema? At saka napaaga ata kayo ng uwi. Ang totoo niyan, wala na yung lupang sinasaka natin. Ano? Anong ibig ninyo sabihin? Anak, patawarin mo ako. Subalit na 1 lako ng lupa. 2 buwan lamang ang palugit at bukas ang katapusan ng palugit na yun. Ha? Paano? Saan ninyo ginamit ang pera? Tawarin mo ako, anak. Natalo ko sa sabong kalako. Tay naman. Isinangla ninyo ang lupa ng pamilya natin ng dahil sa sugal? Paano ng ibang taong umaasa doon? Yun na nga eh. Baka mari mo akong matulungan na mapahaba pa ang palugit. Magkano mo isinangla? 50,000. Lalong nag-init ang ulo ko nang marinig ang presyong sinabi ng tatay ko.
Napakalaking halaga na nun dati at hindi ko iyon kayang bayaran. Sa inis ko ay padabog akong lumabas ng bahay at dumiretso ako sa kinatitirikan ng aming lupa. Mga nasa 3 hektarya lamang yon pero napakahalaga ng lupang yon para sa aming pamilya. Kaya hindi ako makapaniwala na nagawang isang lai yun ni tatay nang dahil sa sugal. Malayo pa lamang ako ay kaagad kong napansin ang isang malaking bahay na mayroong 2 palapag sa gitna ng isang parte ng lupa namin na dati ay taniman ng mais. Yari ang bahay na yun sa makakapal na tabla at maganda ang arkitektura nito. Hindi ko alam na posibleng makapagtayo ng ganoong klase ng bahay sa loob lamang ng 2 buwan. Malusog ang lupa sa aming lupain, subalit nang pagtungtong ko doon ay kaagad kong nakitang tigang na ito. Patay na ang mga mais. Natanaw ko rin sa hindi kalayuan ang tuyong-tuyo ng palayan at ilang parte na tinubuan na lamang ng mga ligaw na damo. Nagngalit ang aking mga ngipin nang nakita yon. Ilang dekadang pinaghirapang payabungin ng aking mga lolo ang lugar na yon at napabayaan lamang ng ganoon. Subalit ang galit kong yon ay napalitan ng kilabot nang biglang makaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Parang tila bumilis ang paglubog ng araw at biglang lumamig ang simoy ng hangin. Malapit na ako sa bahay nang napatigil ako. Nakarinig kasi ako ng mga bulong ng pinaghalo-halong boses sa paligid. Hinanap ko yun. Tumingin ako sa pagitan ng mga tuyong puno ng mais, subalit wala akong nakita ni isang tao. Iniiling ko ng malakas ang aking ulo at inisip na dala lamang ng pagod sa biyahe ang aking narinig. Nawala naman ang mga ingay na yon at nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay. Tao po! Tao po! May tao ho ba dyan? Maaari ko ho ba kayong makausap? Mga 3 beses pa akong tumawag at kumatok bago ko narinig ang isang nagmamadaling yabag mula sa loob ng bahay. Dahan-dahang bumukas ang pinto at kaagad kong nasamyo ang isang kakaibang amoy. Hindi naman yun mabaho, parang amoy ng bakal na hinaluan ng kung anong maasim. Hindi ko mawari, subalit hindi ko gusto ang amoy na yun. Ilang sandali pa ay tuluyan nang bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang isang ginang. Nakasuot ito ng kulay abo na bestida. Maputi ang balat nito at tila hindi nasisikatan ng araw. Itim na itim naman ang maalon nitong buhok at ganoon din ang bilugan nitong mga mata. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Ginoo? Binibini, maganda nga po sa iyo. Gusto ko sanang makausap ang may-ari ng bahay na ito. Ang padre de pamilya sana kung maaari. Ako ang ginang rito. Menela Martinez. Wala nga kay asawa. Ano ba yung kailangan? Anak ako ni Enchong. Ang may-ari ng lupang ito. Narinig ko na malapit nang matapos ang palugit ninyo para matubos namin ang lupa. Makikiusap sana ako. Hindi maaari. Maayos ang aming pag-uusap ng iyong ama. Pero maaaring wala siyang... Wala na kaming pakialam doon. Nagkapirmahan kami. At kung hindi kayo makakabayad sa takdang araw, amin ang lupang ito. Teka ho, Makakalis ka na. Bumabaho ng paligid ng dahil sa'yo. teka ho, baka naman... Muli ko pang sinubukang kumatok subalit wala nang nagbukas ni sumagot sa akin. Kaya naman masama ang loob akong bumalik sa aming bahay kung saan naabutan kong naghahanda na ng hapunan ng aking nanay at tatay. Niyakap ko ang aking nanay na wala doon noong dumating ako. Subalit hindi ko kinibo si tatay at dumiretso na ako sa aking munting silid doon na nagbuntong hininga. Naramdaman ko naman kaagad siyang sumunod sa akin. Nak, patawarin mo ako. Sinubukan ko rin namang makiusap sa kanila eh. Ang kaso... Tay, wag niyo po muna akong kausapin. Pagod ho ako sa biyahe. Kumain na ho kayo. Na-influensya lang naman ako nung insik sa bayan eh. Nananalo na ako nung una. Naisip ko kapag pinalad ako,
hindi mo na kailangan magtrabaho sa malayo. Tay, nagtatrabaho ko sa malayo dahil gusto ko. Kahit na. At saka naisip ko kapag nanalo ako ng nanalo, mapapalawa ko yung lupa. Pero kabaligtaran ang nangyari. Gagawa ko ng paraan. Pero sa ngayon, tulungan mo muna ako. May magagawa pa ba ako? Pero tay, sinasabi ko sa inyo, mahirap ito dahil meron kayong pinirmahang kasulatan. At inuunahan ko na kayo. Baka hindi na natin mabawi ang lupa. Ang totoo ay responsableng ama si tatay. Kaya hindi ko lubos maisip na nagawa niya yun. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili at pagkatapos ay ipinakwento ko sa kanya ang tunay na nangyari. Subalit humingi lamang siya ng tawad at lumuha sa aking harapan. Inako niya ang kanyang kasalanan. Hindi umano talaga niya inakalang masisilaw siya sa huwad na salapi na dala ng sugal. Hindi na ako sumagot nang marinig yon. Pinakalma ko siya. Inaya ko na siyang lumabas ng kwarto at dumiretso na kami sa pagkainan. Nga pala, nabalitaan niyo yung kay Pising? Bakit, ano pong nangyari? O nawala raw yung anak niya. Inutusan atang kumuha ng kamyas. Aba, at hindi na raw bumalik. Sino ba doon? Yung panganay? Yung pangalawa. Oh, 13 pa lamang yun. Imposibleng nagtanan yun. Kaya nga ang usap-usapan, aswang daw. Naku, nagpapaniwala kayo. Nariyan lang yun. Alam nyo naman yung asawa ni Aling Pising. Akala mo militar. Baka tumakas yung bata ng dahil doon. Wala nang aswang ngayon. Naroon sa Maynila, marami. Naku, Julio, huwag kang pakakasigurado. Matapos kumain, kagad akong nagligpit ng aming pinagkainan. Matapos maghugas ng mga pinggan at maglinis ng katawan ay bumalik na ako sa aking silid para magpahinga. Papatulog na ako noon nang biglang makarinig ako ng sitsit mula sa labas. Hindi ko yun pinansin noong una at akala ko ay guni-guni lamang. Ngunit muli ko iyong narinig at mas malakas pa nga. Kaya naman bumangon ako at nakasimangot na dumungaw sa bintana. Inilibot ko ang aking paningin sa madilim na paligid nang mamataan ko ang isang babaeng nakasuot ng kulay puting bestida. Nakatayo iyon sa gilid ng puno ng mahogani na nakatapat sa bintana ng kwarto ko. Medyo may kalayuan yun kaya hindi ko maaninag ang mukha ng babae. Nagtayuan kaagad ang mga balahibo ko noon, subalit naisip kong baka tao lang talaga yun at tinatakot ko lamang ang sarili ko. Muli sumitsit ang babae at pagkatapos noon ay kumaway ito sa akin. Dito na nag-iba ang aking pakiramdam. Uminit ang paligid at napansin kong lumalim na ang aking paghina. Kinusot ko ang aking mga mata. Muli kong narinig ang sitsit at napatingin akong muli sa pwesto ng babae. Nang pagkakataong yon ay parabang bigla akong nabighani sa babaeng yon. Ginusto kong malapitan siya. Dahan-dahan akong tumayo at iniangat ang aking kaliwang paa sa bintana. Nang biglang tila nagising ako nang may humawak sa aking braso at hinila ako pabalik sa loob ng aking kwarto. Tay, Anong tinitingnan mo sa labas? Bakit ka tatalon ng bintana? Eh kung kailan ka tumanda sa kakapatatakas at dadaan dyan sa bintana? ako? Tatalon dito? Ano pa ba? Tingnan mo yung itsura mo. Oo nga. May babae akong nakita dun sa mahogani kanina. Sinisitsitan ako at kinawayan. Pero Wala naman Huwag mong sabihin na mamaligno ka. Hoy, maligno! Tay, Para namang hindi nyo kilala si Julio. tay, tumigil ka na. Naku, Julio. Mag-iingat ka ha. Baka dala lang ito ng pagod. Eh naku, isasara ko na lamang itong mga bintana. Lumabas ako ng kwarto at kumuha ng maiinom. Tinanong din ako ng aking ina kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman ang nangyari sa kanya at binalaan din ako na huwag sasama sa babaeng iyon kahit anong mangyari. Maaaring mas matindi pa di umano sa maligno ang nilalang na yon.
wala naman daw matinong babae ang tatayo doon ng ganoong oras, isang bagay na sinang-ayunan ko naman. Noong gabing yun, kahit ayaw ko ay sa silid na ako ng aking mga magulang nagpalipas ng gabi. Hindi na rin kasi pumayag si nanay na bumalik pa ako sa aking silid. Subalit hindi ko na nagawang makatulog. Kinabukasan ay kaagad na nagsupot si tatay ng asin. Itinali niya iyon kasama ng bawang at isinabit iyon sa bintana sa aking silid. Naglagay din siya sa mga pintuan at iba pang bintana sa bahay. Saan ba nagmula ang pamilyang yon? Yung pinagsanglaan ko ba ng lupa? Bigla na lamang silang dumating dito, mga 2 buwan ang nakalilipas. Mayaman sila at may negosyo sa bayan. Pero hindi sila malapit sa mga tao. Hindi kaya may itinatago? Hindi ko alam. Ang sigurado lang ako ay hindi sila magandang kalaban, lalo na at may pera. Hindi naman ako lalaban sa kanila. Makikiusap muli ako. Ngayon ang palugit. 3 buwan. Kahit sana pagbigyan nila tayo sa loob ng 3 buwan. Matapos ang agahan ay naglakad ako papunta sa aming dating lupa. Habang naglalakad, may nakasalubong akong 2 ginang. May dala silang mga pinamili at abala sa pag-uusap. At narinig kong pinag-uusapan nila ang biglang pagkamatay ng ilang mga alagang hayop ng isa sa mga kabaryo namin. Natawag noon ang atensyon ko at tinanong ko sila kung ano ang nangyari at napasimangot ako nang marinig ang kanilang kwento. Noong isang araw daw ay natagpuan ng inahing baboy ng isa sa mga kabaryo namin na wakwak ang tiyan. Paanakin na raw sana iyon subalit walang natira ni isa sa mga biik. Katakataka rin daw na walang ni patak ng dugo ang nakita sa kulungan ng baboy. Ang isa naman daw naming kabaryo ay nanakawan ng 3 tandang at nang makita ay wala ng mga ulo at said ang dugo. May gumagala raw na aswang kaya kailangan naming mag-ingat lalo na sa gabi. Nagkakamot ako ng ulo na naglakad papalayo sa kanila. Sa panahong yun, wala na halos naniniwala sa mga aswang. Pero paano nga naman maipapaliwanag ang nangyari sa mga hayop na yun at ang dinanas ko noong nagdaang gabi? Napailing na lamang ako sa pag-iisip dahil kahit anong gawin ko, wala akong maisip na eksplanasyon kung bakit at paano nangyari ang mga yun. At sa kaiisip ko nga ay hindi ko na namalayang nasa tapat na ako ng bahay ng mga Martinez. At bakit narito kang muli? Hindi ba't nag-usap na tayo? O baka naman dala mo ng pera? Akin na. Patawad po. Pero wala pa po akong pera. Narito ko para makiusap pong muli. Kahit bigyan pa ninyo po sana ako ng 3 buwan. Babayaran ko ng buo ang pera pati na ang interes. 3 buwan? Pati interes? Huwag ka nga magpatawa. Baka nga kahit 1 taon hindi mo mabayaran ng kalahati ng perang ibinayad ko sa iyong ama. Kung hindi mo dala ang pera, tapos na ang usapan dito. Alis! Papasara na ang pinto nang mapansin ko ang isang napakagandang dalaga na sumilip mula sa isa sa mga silid sa loob ng bahay. Mahaba ang itim at tuwid na buhok ng dalagang yon. Maputi ang kutis na kagaya ng kay Minella. Napatitig ako sa dalagang yon at nagulat ako nang bigla itong ngumiti ng napakaganda sa akin. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon parang natigilan ako sa aking kinatatayuan at nawala lahat ng inis at galit na nararamdaman ko. Mina! Pumasok ka sa loob! At ikaw, mababang uri ng lalaki, umuwi ka na! Babalik po ako. Hintayin lang po ninyo. Pagkasara ng pinto ay muli kong nasamyo ang kakaibang amoy mula sa loob. Ngunit hindi ko na yun pinansin at dumiretso ako sa pinuno ng aming baryo na si Mang Kulas. Tinanong ko siya tungkol sa mga Martinez, subalit wala rin di umano siyang alam tungkol sa pinagmulan ng mga ito. Ayon daw sa nasabi ng padre ni pamilya nito ay galing ang mga ito sa Maynila. Subalit hindi malinaw
kung saan doon at kung ano ang hanap buhay ng mga ito. Ang tanging alam lamang nito ay nagmamay-ari ng malaking tindahan ng karne ang pamilya sa bayan. Muli pa akong lumibot sa baryo. Siguradong may mahahanap akong impormasyon na magagamit ko laban sa mga Martinez. Nagbabaka sakali na lamang ako na mapaalis sila sa lugar para mabawi namin ang lupa. Suntok sa buwan yun, pero imposibleng bigla na lamang sumulpot ang mga iyon sa lugar namin. Isa pa, iba ang nararamdaman ko sa bahay na yun at kay Minella. Subalit, wala talaga akong nakuhang kahit ano. Bigo akong bumalik ng bahay at tumulong na lamang sa aking ina sa mga gawain doon. Naisip kong puntahan ang kaibigan kong nag-aaral ng abogasiya na nakilala ko sa Butuan para humingi ng payo. Subalit, gagabihin ako at mukhang nagbabadya ang malakas na ulan noong araw na yun. Dumating nga ang hapon at bumagsak ang napakalakas na ulan. Magkape ka muna, anak. Galing ako sa bayan. May naimbenta akong ilang gamit na naiwan ng mga lolong. Subalit kulang pa rin. Wala ka bang pera dyan? Para sana maidagdag. Meron naman tay, pero kulang pa rin. Magkano lang naman ang sahod ko? Sige. Bukas maghahanap ulit ako ng paraan. Pasensya ka na ha. Tama na sa kapapasensya tay. Hindi naman mababago niya ng sitwasyon eh. Oo nga pala, narinig ko yung tungkol sa mga nawawalang hayop sa baryo. Alam mo ba ang tungkol doon? Ang totoo, magmula nang dumating ang mga Martinez na yan, palagi nang may insidenting kanyan. Ayon pa sa mga sabi-sabi ng mga nakakita ko no, isang itim na nilalang daw ang nagnanakaw at kumakain sa mga hayop. Talaga? Paano kung ang mga Martinez ang may gawa noon? Hindi ko alam. Isa pa, wala tayong katibayan. Mapapahama ka lang kapag nagsalita ka ng wala sa lugar. Tama si tatay. Hindi pwedeng espekulasyon lang. Kailangan ko ng pruweba. Subalit, hindi ko alam kung saan ako kukuha noon. Kinagabihan habang ako ay nagpapahinga na at nagpapaantok ay nakarinig ako ng hagik-hik ng isang babae mula sa labas. Naisip kong yun din ang dalagang nakita ko noong nakaraan na muntik magpatalon sa akin sa bintana. Kaagad akong bumangon at dali-dali kong isinara ang aking bintana nang hindi tumitingin sa labas. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Nagpatuloy ang mahina at mapaglarong tawang iyon na parang umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malambing na tinig ng babae na ang sabi, "Gusto mo ba ang magsaya? Halika, lumabas ka at paliligayahin kita. Hindi naman ako nangangagat. Halika na, Julio." Sa hindi ko malamang kadahilanan ay bumangon ako at lumabas ng silid. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari pagkatapos noon. Nakita ko na lamang ang sarili kong nakaupo sa ilalim ng puno ng mahogani at sa tabi ko ay si tatay na may hawak na itak. Tay, anong nangyari? Ba't tayo narito sa labas? Kursunada ka talaga ng hayop na yun, Julio. Ha? Nino? Yung babaeng nakita mo nung nakaraan, Ano ho? mabuti na abutan kita kung hindi. Natangay ka na nila siguro. Tay, hindi ba kayo nagbibiro? Sa tingin mo ba tatambay ako dito sa labas at magpapapapak sa mga lamok para bantayan kang matulog rito? Nakita kitang lumabas ng bahay. Hinabol kita. Tinawag kita pero hindi ka sumasagot. Hindi na kita pabalik at saka biglang tumumba. Sige nga, ano bang natatandaan mo? May narinig akong nakakakilabot na tawa tapos may bumulong sa tenga ko. Bumulong? Tapos hindi ko na alam ang sumunod ng nangyari. Kita mo na. Grabe ang kilabot na nadama ko nang marinig ang ikinuwento ni tatay. Hindi ako makapaniwala na nangyari yun. Bumalik kami sa bahay at nang gabing yun ay hindi muli ako nakatulog. At nang dahil doon, tinamaan ako ng sipon.
Mahigpit ang bilin sa akin ni tatay noon na huwag muna akong lalabas para gumala, lalo na ang magpagabi sa labas. Kakausapin daw niya ang albularyong kakilala niya sa kabilang baryo tungkol sa mga nangyayari sa akin. Hindi naman na ako tumutol pa doon. Masama rin naman ang pakiramdam ko at wala talaga akong balak na umalis. Pero hindi pa rin pumapasok sa isipan ko na aswang ang gumagawa noon sa akin. Maaaring maligno pero aswang? Malabo. Subalit biglang dumating ang isa sa aking mga pinsan na nabalitaan ang aking pag-uwi. Inaya niya ako sa kanila at nais raw akong makita ng kanyang ina na kapatid ni nanay. Wala si tatay noon at umalis din si nanay para umekstra sa paglilinis sa bayan. Ninais kong magpaalam subalit ang tagal nilang bumalik kaya umalis na ako kasama ang aking pinsan nang hindi nagpapaalam. Nag-iwan na lamang ako ng maikling sulat na inipit ng baso sa ibabaw ng lamesa na nagsasabing nasa bahay lamang ako ng aking pinsan. Ngunit ang munting pagdalaw ko doon ay nauwi sa inuman at lubog na ang araw nang matapos kami. Hindi naman ako lasing noon subalit bahagya akong nahilo. Sinabihan ako ng aking pinsan na doon na magpalipas ng gabi subalit naisip ko na baka mag-alala si tatay at mapasugod pa doon. Kaya naman humiram na lamang ako ng flashlight at itak at pagkatapos ay nagsimula na akong maglakad pa uwi sa amin. Madadaanan talaga ang dati naming lupa mula sa bahay ng aking pinsan. Habang tinatahak ko ang daan pa uwi ay hindi ko naiwasang mapatingin sa malaking bahay ng mga Martinez. Bukas ang mga ilaw sa mga silid subalit wala akong maaninag sa loob nang dahil sa mga kurtinang nakaharang doon. Muli ay kinutuban ako ng masama. Para bang may kung anong nagsasabi sa akin na dapat ay bilisan ko nang makalayo sa lugar na yon. Nang biglang may babaeng lumitaw mula sa gilid ng bahay. Bagsak ang mga balikat nitong naglalakad. Gulo-gulo ang buhok nito. Pero ang pinakatumawag ng pansin ko, ang puti nitong blusa na mantsado ng sariwang dugo. At maging ang mga kamay at braso nito, duguan din. Ano ba naman yan, Mina? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na magmamantsa sa damit. Ang hilig mo pa naman sa puti. Hala sige, pasok! Patawad mama, hindi ko napigilan. Ay, talaga naman Magagalit na naman ang tatay mo nito. Wala pa isang linggo binili yan sa'yo. Mabilis akong nagtago sa likod ng puno nang marinig ang galit na boses ni Minella. Nakita kong parang pagod na pumasok ang anak niya sa loob ng bahay. Umipat ako sa katabing puno para makita kung ano ang gagawin niya. At napasinghap ako nang makitang dinampot niya ang bangkay ng isang puting tuta. Ang totoo, hindi na puti ang kulay noon kung hindi pula na ng dahil sa dugo. Itinapon niya iyon sa drum sa gilid ng kanilang bahay. Napalunok na lamang ako habang pinapanood siya nang biglang may tumunog sa aking paanan. Napatingin ako doon. Nakaapak pala ako ng tuyong sanga at yun ang gumawa ng ingay. Muli akong napasulyap kay Minella at pakiramdam ko noon tumigil ang oras nang makita ko siyang nakatingin sa aking direksyon. Mabilis akong nagtago sa likod ng puno. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Subalit hindi nagtagal ay narinig ko ang dahan-dahang yabag ng mga paa na papalapit sa akin. Pinakalma ko ang aking sarili. Pinigilan ko ang aking paghinga. Biglang lumamig ang simoy ng hangin, subalit butil-butil ang pawis sa aking noo at mukha. Pakiramdam ko rin parang bumigat ang hangin at nagsimula akong mahirapang huminga. Sinong nariyan? May tao ba dyan? Nang marinig ko yun ay lalo na akong binalot ng takot. Naisip kong lumabas na lamang at tumakbo subalit hindi ko magawa. Papalapit na ng papalapit sa akin ang mga yabag ng isang malakas na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa paligid at tinawag si Minella. Tumigil ito sa paglakad at maya-maya pa ay narinig ko ng papalayo na ito. Unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ko at nang hindi ko na marinig ang kanyang mga yabag ay doon na ako kumaripas ng takbo.
aswang ng mga Martinez. Kulyo, ano nangyari sa iyo at basang-basa ka na pawis? At ano yung pinagsasabi mo? Tay, nakita ko ang anak nila. Duguan! Anong duguan? Ibig kong sabihin, balot ng dugo. Pero hindi niya dugo. Ano? Huminahon ka nga muna. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong bumuga. Pagkatapos ay detalyado kong ikinuwento kay tatay ang mga nangyari. Hindi rin siya makapaniwala noong una, subalit sinabi niya na maaaring ang mina na yun ang dumadalaw at tumatawag sa akin sa gabi. Sa sala na ako natulog ng gabing yun, at kung hindi siguro ako nakainom, baka hindi pa ako nakatulog. Kinabukasan ay kaagad na nagdagdag ng mga pansara si tatay sa mga bintana at pinto. Sinabi rin niya na sa kwarto na nila ako matulog, o kung ayaw ko raw ay sa sala na lamang. Hindi raw niya ako papayagang matulog sa aking kwarto dahil sa mga nangyayari. Hindi naman na ako kumontra. Kinuha ko ang aking unan at kumot at doon na ako nagpahinga sa mahabang upuang gawa sa kawayan. Noong bandang hapon ay umalis si tatay at nanay para magbenta ng mga panindang kalamansi at sili sa bayan. Ayaw pa nga nila akong iwan noon, subalit nakumbinsi ko rin sila na kaya ko naman ang aking sarili. Subalit bigla akong inapoy ng lagnat. Nanginginig na ang aking katawan sa ginaw nang mapansin kong nagdilim ang paligid. Pinilit kong umupo at nakita ko mula sa bintana ang pagdilim ng kalangitan, at hindi nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan. Napabuntong hininga na lamang ako nang biglang halos mapatalon ako sa aking kinauupuan nang makarinig ako ng boses mula sa gilid ng bintana. Ayos ka lang ba? Ay, Diyos ko! Oh. Teka, ikaw yung anak ng mga Martinez. Bakit narito ka? Anong kailangan mo? Oo, ako si Mina. Teka, bakit parang takot na takot ka? Hindi naman ako nananakit. Hindi. Nagulat lang talaga ako. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Hayaan mo, pagagalingin na lamang kita bilang paghingi ko ng tawad. Ha? Ngumiti siya ng ubod ng ganda, at pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa aking noo. Napaurong ako at kinilabutan ng gusto. Subalit hinawakan niya ang aking kamay at marahan akong hinila para hindi makalayo. Unti-unting uminit ang aking pakiramdam, at sa isang iglap ay bumalik ang lakas ng aking katawan. Dahan-dahan siyang bumitaw. Hinipo ko ang aking leeg at noo, at malahimalang nawala na talaga ang napakataas kong lagnat. Nagpasalamat ako sa kanya, subalit ngumiti lamang siya. Binuksan niya ang dalang payong bago naglakad papalayo. Doon ko napansin na kapareho ng suot niyang bestida ang suot ng babaeng nakikita ko sa gabi sa tapat ng aking silid. Anong ginagawa mo? Anong... Babalikan kita ha. Isa pa. Sana, huwag mong ipagkakalat yung nakita mo kagabi. Baka samain ka kina mama. Anong ibig mong sabihin? Yung ginawa mo sa tuta? Subalit hindi siya sumagot at nagpatuloy lamang sa paglalakad palayo. Tatawagin ko pa sana siya nang biglang humahangos na dumating sila tatay at nanay. Basa ang mga ito at walang mga payong. Muli akong bumaling sa nilalakaran ni Mina, subalit hindi ko na ito nakita. Lumabas pa ako ng bahay, subalit wala na talaga ito doon. Anong problema? Bakit ka umahangos? Yung anak ng mga Martinez. Ha? Narito siya. Ngayon lang. Ha? Wala naman ha. Wala naman kaming napansin ang nanay mo. Pinagaling niya ako. Pero binantaan rin. Nababalikan. Ano? Tay, sigurado na ako. Hindi normal ang pamilyang yun. Sige, hintayin na lang muna natin ang kaibigan kong albularyo. Nang sumunod na araw may kumalat na balita. Umagang-umaga iyon nang may isang lalaki ang nagtatakbo at sumisigaw na may natagpo ang bata sa gilid ng aming maisan.
Napalabas kami ni tatay at ganoon din ang iba pa naming mga kabaryo. Mabilis kaming sumugod sa nasabing lugar at doon ay napatigil kaming lahat. Ang iba naming mga kasama ay napasigaw, napamura at ang ilang mga kasamang kababaihan ay napahagulgol. Sa gilid ng mga patay na puno ng mais ay nakahandusay ang katawan ng isang batang lalaki. Nilapitan ito ni tatay subalit umiling na lamang siya matapos itong pulsuhan. Napakaputla ng balat ng batang yon at tanging maliit na laslas lamang sa leeg ang sugat nito. Kapansin-pansin rin ang bakas ng lubid sa mga binti nito. Kaya naisip kong isinabit ito at pinatulo ang dugo hanggang maubos. Matigas na rin ang bangkay kaya marahil ilang araw ng patay ang batang yun. Hindi taong gumawa nito. Ginawa nilang hayop ang bata. Sigurado akong ang mga Martinez ang gumawa nito, tay. Tumigil ka. Baka may makarinig sa iyo, wala tayo katibayan. Baka isipin ng mga tao, sinisiraan natin ang mga Martinez. Dahil nasa kanila ang lupa natin ngayon. Wala akong pakialam, tay. Hindi normal ang pagkamatay ng batang yan. Kailangan may magbayad. Kung wala tayong gagawin, marami pa tayong makikitang kagaya niyan dito. Pero Julio, Pagkarating ng mga otoridad ay mabilis akong bumalik sa bahay at pagdating ko doon ay kausap na ni nanay ang isang matandang babae. Payat lamang ito at hukot na ang likod. Napakaputi rin ng buhok nito sa ulo at talagang kulubot na ang balat. Pagpasok ko pa lamang ay kaagad niya akong nilapitan. Nagpakilala itong si Manang Gusta. Hinawakan niya ang aking kamay at saka siya napailing. Kagaya nga ng sinabi ng iyong ama, nakukursunadahan ka ng isang kampo ng kadiliman. Anong uri po ng kampon? Isang bagong aswang. Hindi ko mawari kung anong uri. Pero hindi ka basta-basta titigilan ng mga ganitong uri ng halimaw. Bakit daw nila ako ginaganito? Anong mapapala nila sa akin? Dahil basta gumagawa ako ng paraan para mabawi ang lupa namin? Gagawin ko naman yun sa maayos na paraan na. Hindi ito tungkol doon. Ang mga aswang ay mga nilalang na maiinit sa tawag ng laman. Para sa kanila, mahalaga ang pagpapalahi. Maaaring nakukursunada kang gawing ama nang magiging supling nito. Ha? Kung ganun, ano pong dapat kong gawin? Hindi ko ito basta matatanggal. Kailangang malaman mo muna at masigurado kung sino ang gumagawa sa iyo nito. At doon pa lamang tayo makagagawa ng hakbang. Sige po, naiintindihan ko. Matapos yun ay nag-usap kami ni tatay. Sinabi ko sa kanya na sigurado akong si Mina ang may gawa noon sa akin at kikilos na ako para humanap ng katibayan na ito nga at ang pamilya nito ang mga aswang na nagbabalot ng takot sa aming lahat doon. Tumutulong kaagad si tatay sa plano ko, subalit ipinilit ko sa kanya na kung hindi ako kikilos ay siguradong madadali rin ako ng mga aswang na yon. Natatakot rin naman ako pero hindi ako papayag na walang gagawin. Iminungkahi ni tatay na tatawag siya ng mas batang manggagamot na kayang labanan ang mga aswang. Subalit nasa kabilang bayan pa yun at hindi pa sigurado kung naroon. Kaya naman muli kong iginiit sa kanya ang plano ko. Hindi ko naman sila lalabanan, tay. Ebidensya lang ang kukunin ko. Kahit ano, kaya huwag ka mag-alala. kahit na, hindi sila mga tao. Alam mo ba ang naghihintay sa iyo sa oras na malaman nila na minamanmanan mo sila? Hindi nila ako makikita. Mag-iingat ako. Isa pa, isipin mo na lang kapag nakakuha ako ng ebidensya. Mapapaalis na natin sila rito. Mababawi na natin ang lupa. Mawawala ang sumpa sa akin at wala nang mabibiktima ng karumal-dumal na kamatayan dito sa atin. Sige, pero sasama ako. Hindi. Bakit? Sino ka para diktahan ako? Tay, hindi na angkop sa edad ninyo ito. Aakit ako ng mga puno. Tatakbo. Tay, ayaw kong mahirapan kayo. Pangako, babalik ako ng buo.
Ang araw na yon, inihanda ko ang mga bagay na sinabi sa akin ni Manang Gusta na maaari kong magamit kung sakaling mapaharap talaga ako sa mga aswang. Naglagay ako ng asin sa isang supot. Kumuha rin ako ng mga bawang at hinasa ko ng maigi ang gagamitin kong itak. Habang ginagawa ko yun ay bumabalik sa isipan ko ang nangyari sa natagpuang bata. Subalit sa halip na galit ang maramdaman ko ay takot ang nanaig sa akin. Ang totoo, ilang beses pa akong nagdalawang isip kung tutuloy ng gabing yun. Subalit naisip ko rin na maaaring ako na o ang mga magulang ko ang sunod na mabibiktima ng pamilyang yon kung hindi ako tutuloy. Sigurado ka ba talaga? Kulyo, nag-aalala ako at ang iyong nanay. Kapag alanganin po, tatakbo agad ako pabalik rito. Huwag kayong mag-alala. Hating gabi. Hihintayin kita hanggang hating gabi. Kapag wala ka pa rito ng mga oras na yan, lulusubin ko ang bahay ng mga Martinez. Alam ko mong hindi kita mapipigilan, pero huwag mo rin isipin na pababayaan na lamang kita. Kayo pong bahala. Pero pangako, babalik ako ng buo. Matapos ang usapang yon ay binaybay ko ang kakahuyan sa bandang itaas ng lupang kinatitirikan ng bahay ng mga Martinez. Doon ako lumaki, kaya alam ko ang mga pasikot-sikot sa paligid noon. Nakapwesto ako sa isang malaking puno ng kainito at mula sa taas noon ay nagmanman ako. Maya-maya ay dumating ang isang sasakyan at bumaba doon ang isang matangkad na lalaki na nakabihis ng pormal. Naisip kong maaaring yun ang padre de pamilya ng mga Martinez. Umikot ito sa likurang pinto ng sasakyan at hinugot nito ang isang malaking bayong mula doon. Nakita kong may tumagas na likido mula doon subalit hindi ko masigurado kung dugo ba yun o ano. Pumasok ang lalaki sa bahay at pagkatapos ay lumabas naman si Minella. May dalang balde ng tubig. Binuhusan nito ang tumulong likido sa lupa at winalis hanggang sa mawala ang bakas noon. Lumipas pa ang isang oras at wala akong nakitang kakaiba. Hanggang sa biglang humangin ng malakas. Napakalamig ng hangin na yon at nagliparan ang lahat ng mga tuyong dahon sa paligid. Nakaramdam ako ng kakaiba ng mga oras na yon. Para bang ang daming mga mata na nakatingin sa akin at pinagmamasdan ako. Natataranta akong naglilingon sa paligid, subalit wala naman akong nakita ni ibon o anumang hayop. Muling umihip ang napakalakas na hangin. Napapikit ako nang may pumasok na kung ano sa aking mga mata. Nang biglang may humampas ng napakalakas sa aking batok. Lilingon pa sana ako para makita kung sino yon nang may tumamang kung ano sa aking sentido. Nagdilim ang paningin ko noon at naramdaman ko na lamang na bumagsak ako sa lupa bago ako tuluyang nawalan ng malay. Pambihira yung tatay mo. Doon pa talaga niya pinatamaan sa batok. Kung natuluyan niyang kaagad, sayang naman. Oo nga, pasaway talaga si Papa. Sinabi ko rin na huwag niyang gagalusan ang mukha. Pero tingnan mo naman ang ginawa niya. Ay nako, kahit kailan talaga yung tatay mo. Pagkain lang kasing alam. Nasaan ako? Anong ginawa ninyo sa akin? Oh, tingnan mo. Gising na ang bisita mo, Bina. Oo nga, Mama. At mukhang hindi naman talaga siya napuruhan. Mga hayop kayo! Anong ginagawa ninyo sa akin? Ha? Pinapasok ka namin kasi baka sipunin ka na naman sa labas. Ikaw rin, lalagnatin ka ulit. Humalakhak silang dalawa. Tatayo sana ako nang maramdaman kong nakatali ang aking mga kamay at paa sa kama. Sinubukan ko pang makawala. Hinigit ko ang aking mga kamay subalit makakapal na mga lubid ang ginamit nila para itali ako. Napansin ko rin na wala na pala akong saplot na kahit ano at nakalantad ang hubad kong katawan sa kanila. Anong gagawin ninyo sa akin? Kakatayin ninyo ako? Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakatayin. Pag kinatay kasi kita, mawawalan ka na ng silbi. Kailangan kita, Julio. Gusto kong lahian mo ko. Kailangan ko nang magmamana ng kapangyarihang itim sa hinaharap. At alam mo ba,
Napakapalad mong ikaw ang napili kong maging ama ng anak ko. Tumigil ka! Hindi ako papayag! May magagawa ka pa ba ngayong nakatali ka? Hayop kayo! Hindi naman kami hayop. Mga aswang kami. Mga nilalang rin kami na may karapatang magparami dito sa lupa. Mga salot kayo! At dapat ay hindi kayo pinaparami! Ang dapat sa inyo ay sinusunog at ginagawang pataba sa lupa! Huwag kang masyadong magsisigaw. Gamitin mo ang lakas na yan para lahian ang anak ko. Galingan mo ha? Malay mo, maisipan niyang hindi kanya tuluyan kagaya ng ginawa ko sa asawa ko. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Muli ay pinilit kong makawala sa pagkakatali. Mahapdi na ang aking mga pulsuhan at paa kahihila subalit hindi ko talaga magawang makawala. Ilang sandali pa ay bigla na rin akong nakaramdam ng panghihina. Bigla ring sumakit ang batok ko na nahampas kanina. Nagmakaawa ako kay Mina subalit tinawanan lamang niya ako. Maya-maya ay nag-usap silang mag-ina. Nagbulungan at matapos yun ay nakangiting lumabas ng silid si Minella. Huwag kang mag-alala. Hindi talaga kita balak patayin. Maging masunurin ka lamang at hindi kita sasaktan. Pagkatapos rin ng gabing to, magiging kagaya ka na namin. Magiging immortal at malakas. Lumapit siya sa akin at inamoy niya ang aking buhok. Ramdam ko ang mainit niyang hininga habang dahan-dahang bumababa sa aking dibdib. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Nagsisigaw ako subalit kinuha niya ang panloob ko na nasa sahig at ibinusal yun sa aking bibig at pagkatapos ay marahan siyang tumayo ng tuwid at naghubad ng damit. Pinilit kong gumawa ng ingay kahit hinang-hinana ay sinubukang ko pa ring makawala. Subalit wala na talaga akong magawa. Nang biglang bumulong si Mina sa akin. Tatanggalan daw niya ng busal ang aking bibig kung mangangako ako na hindi sisigaw. Tumango ako, ngunit bago niya tinanggal ang busal sa aking bibig, ay nagbabala siya na sa oras na sumigaw ako ay lalaslasin niya ang aking leeg. Isang bagay na muli kong tinanguan. Pagpasensyahan mo na si Mama. Malakas lang talagang manakot ang isang yun. Ngayong wala na siya, pakakawalan na kita. Totoo ba yan? Oo, sila lang naman ang masama. Pinipilit lang nila akong gawin to. Natatakot ako sa kanila kaya sumusunod ako. Mina, Huwag kang mag-alala. Pangako, makakalabas ka rito. salamat. Maraming salamat talaga. Gamit ang kanyang mga kuko at mga ngipin ay nagawa niyang putulin ang mga tali. Ibinigay niya ang aking mga damit at sinabihan akong nasa kwarto na ang kanyang mga magulang at hindi na ako makikita ng mga ito kung tatakbo ako. Nagpasalamat ako sa kanya at dali-dali akong lumabas ng silid, subalit natigilan ako nang makitang tila nasa loob ako ng kuweba. Inilibot ko ang aking mga mata sa paligid at napagtanto ko na nasa ilalim ako ng lupa. Dali-dali kong hinanap ang daan pataas nang mapunta ako sa isang silid na pinagsisihan kong makita. Doon ay may nagkalat na mga parte ng katawan ng tao. Puno ng dugo ang paligid at talagang karimari-mari mga amoy doon. Doon pala nang gagaling ang amoy kalawang at maasim na samyong naaamoy ko noong unang punta ko doon. Nasuka ako sa gilid ng pinto. Pagkatapos ay agad-agad akong lumabas mula doon. Nakaramdam ako ng hilo, subalit tiniis ko iyon. Hinanap ko ang daan hanggang sa makita ko ito. Dali-dali akong umakyat, bahagya na akong nakahinga ng maluwag nang makaalis doon. Nang bigla akong natigilang muli. Napaurong ako at napalunok. Bigla na lamang kasing bumulaga sa akin si Minella at ang asawa nito. At saan ka pupunta? Tatakas ka ba, ha? Mga hayop kayo! Pinakawalan na ako ng anak ninyo! Kaya palayain na rin ninyo ako! At tapos ano? Ipagkakalat mo ang mga nakita mo rito? Pagkatapos, susugurin kami ng buong baryo at papatayin? Yun ang nararapat sa inyo! Sige! Hahayaan namin na gawin mo yon. Kung magagawa mong makaligtas sa amin ngayong gabi. Hindi ninyo ako magagamit o mapapatay. Itaga mo yan sa bato!
Marami na akong narinig na ganyan. Pero sa huli, sa mga tiyan din namin ang bagsak nila. Hala, sige! Kilos! Takbo na! At yun nga ang ginawa ko. Tumakbo ako papalayo sa kanila. Pumasok ako sa isang silid. Eksakto at kusina yun. Kukuha sana ako ng patalim o kahit anong kutsilyo subalit wala akong nakita doon. May nakita akong bintana sa tapat ng kalan. Binuksan ko yun subalit may harang yung rehas sa labas. Napasigaw na lamang ako sa inis ng mga oras na yun. Nag-aaksaya ka lang ng lakas. Kung ako sa'yo, magpapakasarap na lang muna ako kay Mina bago mamatay. Isa pa, pangit ang karne kapag namatay na pagod ang may-ari nito. Mga halimaw! Sinabi ni Mina sa akin na pinipilit lang ninyo siyang maging masama. Mga walang kwentang magulang! Talaga ba? Walang utang na loob ang batang yon. Hindi bale, magkakausap rin kami babaya. Dahan-dahan silang lumapit sa akin. Nakangisi sila at itim na itim ang mga mata. Naghanap ako ng magagamit na sandata. Nadampot ko ang isang kawali. Hinawakan ko iyon ng mahigpit at pinagbantaan silang hahampasin noon sa oras na lumapit sila sa akin. Subalit humalakhak lamang ang mag-asawa. Nagpatuloy sila sa paglapit. Alam ko ng mga oras na yon na hindi ako may sasalba ng kawaling hawak ko kaya naman umisip ako ng ibang paraan. Buong lakas kong itinulak ang mahabang lamesang naroon sa kanila. Naitulak nila iyon pabalik. Napakalakas nila kaya yun na rin ang ginamit kong pagkakataon. Mabilis akong tumakbo palayo sa lamesa. Tumilapon iyon sa pader at nagkasira-sira. Nakuha noon ang atensyon nila at saka ako kumaripas ng takbo palabas. Walang lingon-lingon na tumakbo ako papunta sa pintuan nang biglang mamatay ang mga ilaw. Tumama ang tuhod ko sa isa sa mga upuan dahilan para masubsob ako at magpagulong-gulong. Kaagad akong tumayo nang biglang may humaltak sa aking damit mula sa likuran. Napunit yun, subalit hindi ako nagpatinag. Nakakita ako ng isang bintana at sigurado akong wala yung harang sa labas. Kumaripas ako ng takbo doon at walang pag-alinlangan akong tumalon at binangga ang aking katawan doon. Wasak ang bintana at nagawa kong makalabas mula doon. Yun nga lang ay bumaon sa akin ang ilang mga bubog at pira-pirasong mga kahoy. Napakatapang talaga! Habulin ang hapunan natin! Huwag kayaang makalayo ang isang yan! Mama, tama na! Pakawalan niyo na siya! Mina, pakiusapan mo ang mga magulang mo na pakawalan na lamang ako. Hindi ako magsasalita ng kahit ano sa baryo. Pakawalan lamang ninyo ako. Oo, ako nang bahala, Julio. Pero, bilisan mong pagtakbo mo. Kasi, sasali ako sa habulan niyo. Mina, Tingin mo ba talaga ay gusto kitang pakawalan? Gusto ko lamang maglaro. Gusto kitang paglaruan bago kita gamitin at luray-lurayin. Wala ka nang magagawa pa, Julio. Sa amin ka na sa ayaw mo't sa gusto. sinungaling ka! Manloloko! Tanga ka naman! Bubuhayin pa sana kita eh. Pero siguro, pagkatapos na lang ng lahat ng gagawin ko sa'yo, gagawin na lamang kitang tapa. Humalakhak ng malakas ang buong pamilyang aswang na yon. Dali-dali akong tumayo at pagkatapos ay kumaripas na ako ng takbo. Dadaan sana ako sa pinakamalapit na daan na alam kong ngunit nakita kong naroon na kaagad ang ama ni Mina. Mabilis akong umiwas at wala akong nagawa kung hindi ang muling umakyat sa lugar kung saan ako nagtago kanina. Malayo ang iikutin ko pero mabuti na yon kaysa mahuli ako ng mga halimaw na yon. Subalit hindi rin lingid sa kaalaman ko na limitado na ang lakas na mayroon ako ng mga oras na yon. Mabigat na ang aking paghinga at masakit na rin ang aking mga paa. Wala rin akong suot na tsinelas at kahit puro kalyo na ang aking mga paa, hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa nagtatalasang mga bato at ugat sa lupa. Nakakita ako ng isang malaking bato
Dali-dali akong pumunta doon at nang makarating ay pagapang na akong nagtago sa likuran noon. Wala man lang akong panlaban na kahit ano at tuyong-tuyo na rin ang lalamunan ko. Julio, galingan mong magtago. Kapag naabutan kita rito, dito na lang natin gagawin ang pagpapalahi ko sa'yo. Tapos, dito ka na rin namin papatayin. Tama! At dahil pinahihirapan mo kami, hindi ko rin gagawing madali ang kamatayan mo. Sisiguraduhin kong lalasapin mo ang bawat hiwa na gagawin ko sa'yo. At pag nagkataon, ipapakain ko sa'yo ang sarili mong karne. Ayos yan, Mama. Gusto ko yung plano mo. Nakakadiri, mga hayop, hindi. Mga demonyo ang mga yun. Pinilit kong kontrolin ang aking paghinga. Alam kong malakas ang pandama ng mga nilalang na katulad nila. Alam ko rin na hindi na ako dapat magtagal doon pero nanghihina na talaga ang katawan ko. Naramdaman kong papalapit na sila. Halos hindi na ako humihinga at hindi ko na maigalaw ang katawan ko sa nerbiyos. Muling tinawag ni Mina ang pangalan ko. Tumulo ang pawis mula sa aking noo papunta sa aking ilong at kasabay noon ay ang paglundag ng dalawang halimaw sa harapan ko. Napasigaw ako sa takot. Nagawa kong makatayo. Pipilitin ko pa sanang tumakbo nang itulak niya ako pabalik sa bato. Pagkatapos, gamit lamang ang isang kamay ay nagawa niya akong idiin doon na parang isang maliit na bata. Julio naman, pagbigyan mo na ako. Lahian mo muna ako bago ka mamatay. Sandali lang naman to eh. Sige na, sayang ka eh. Patayin mo na lamang ako. Mas gugustuhin ko pang magdusa kaysa magamit ng mga demonyong kagaya ninyo. Sigurado ka na ba dyan? Maya-maya ay lumantad na si Minela. Hila-hila nito ang isang mahabang itak na sayad sa lupa. Ngumisi siya sa akin. Itinutok niya ang itak na iyon sa liig ko at dahan-dahang ibinaba hanggang sa aking tiyan. Humahalakhak silang dalawa at tila biglang umilaw ang kanilang mga mata. Nang mga oras na iyon ay nawalan na ako ng pag-asa. Ni pagsigaw ay hindi ko na magawa. Nang biglang nagkikisay at nagtitili ang dalawang babae sa aking harapan. Napaluhod ang mga ito at nagsimulang umusok. At sa likuran nila ay nakita ko si tatay na may hawak na supot ng asin na may halong pilipit na bawang. Hinihingal pa ito habang nanlalaki ang mga mata at namumutla sa takot. Julio! Bilis! Tayo! Bilisan mo! Inabot ni tatay ang aking kamay at inalalayan niya akong tumayo. Pinilit kong tumayo. Tinipon ko ang lahat ng lakas na mayroon ako at nagsimula na kaming lumayo sa lugar na yon. Napalingon pa ako sa mag-ina. Nagkikikisay pa rin sila ng dahil sa asin. Isang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Huwag kang lumiwan. Babagal ka lang. Diretso lang ang tingin at huwag kang titigil sa katatakbo. Marahil ay papunta na rin dito ang ibang kalalakihan sa baryo. Sinabihan ko sila sa balak mo. Talaga tay, mabuti kung ganun. Salamat. Kung hindi ka siguro dumating, baka pinagpipiyesahan na nila ako ngayon. Grabe ang gusto nilang gawin sa akin. Huwag ka na muna magsalita. Reserva mo ang iyong lakas sa pagtakbo. Opo. Subalit kagaya ng inaalala ko ay tuluyan ang bumigay ang aking katawan. Nadapa ako. Hinila ako ni tatay nang biglang lumitaw sa harapan namin ang padre de pamilya ng mga Martinez. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalakihan. Magsasaboy na sana si tatay ng asin nang mabilis itong matabig ng lalaki. Pagkatapos ay malakas nitong hinampas si tatay dahilan para tumalsik ito at tumama sa isang puno. Sumigaw ng malakas ang lalaki. Aatake na siya kay tatay nang pinilit kong tumayo muli. Lumakot ako sa asin na nagkalat sa lupa at isinaboy ko iyon sa kanya. Eksakto sa mukha niya ang asin. Namilipit siya at napahilamos ng mukha habang nagsisisigaw sa sakit. Dali-dali kong dinaluhan si tatay nang biglang makarinig ako ng mabilis na mga yabag at paglingon ko ay nakita ko na ang mag-inang Minela at Mina na papalapit sa amin.
Sunog pa ang balat ng mga ito at umuusok pa, subalit kitang-kita sa kanilang mga mata ang labis na galit. Magbabayad kayo! Masyado na kayong nasisiyahan sa habulang ito! Mina, patawarin mo ako. Pero iba na lang ang lalaking hanapin mo. Pipira-pirasahin ko ng isang ito! Pero mama! Huwag matigas ang ulo! Kapag nakatakbo pang isang ito, tayo naman ang mapapahamak! Mama naman, baka pwede... Tumigil ka! Huwag matigas ang ulo! Sumigaw ng malakas si Minella at halos isang hakbang na lamang ang layo nila sa amin nang umalingaw-ngaw sa paligid ang sigawan ng mga kalalakihan mula sa malayo. Isinisigaw nila ang pangalan ko at ni tatay. Napatingin ako sa pinanggalingan ng sigaw at agad akong nabuhayan nang makakita ng mga liwanag ng apoy at flashlight. Narito kami! Tulong! Inaatake kami ng pamilya Martinez! Sila ang mga aswang dito! Sumigaw pabalik ang isa sa mga lalaki at sinabing papunta na sila sa amin. Narinig nila kami. Nakita kong kumilos ang mga ilaw. Muli akong sumigaw nang bigla akong tadyakan ni Mina sa sikmura. Tumalsik ako sa puno at namimilipit na napaupo na lamang doon. Pagkatapos ay nakita kong humaba ang kuko ni Minella. Sasaksakin na niya ako noon nang biglang sumigaw ang lalaking aswang na kailangan na nilang umalis doon dahil kung hindi maaabutan sila ng mga taga-baryo. Napaka-buenas mo talaga, Julio! Hindi ko alam kung anong uri ng swerte ang nakalikit sa'yo. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. May araw ka rin! Hindi na kayo makakabalik dito. Yan ang sigurado ko! Umamba pa si Minella sa akin subalit lumapit na ang boses ng mga kalalakihan. Nataranta na ang mag-anak at nagkanya-kanya na silang pulasan sa kadiliman. Ngunit bago umalis ay tumigil muli si Mina at lumingon sa akin. Nakangisi siya at bumalik na sa normal ang kanyang mga mata. Totoong gusto kita, Julio. Ang totoo ay hindi ko nakilala ang aking sarili. May mga oras na hindi ko alam ang aking ginagawa. Sana magtagpo pa tayo sa ibang pagkakataon, sa ibang buhay. At sana doon ay hindi na ako isang aswang. Patawad, Julio. Hindi ko alam kung totoo na yung sinasabi mo. Pero... Hindi kita pipiliting maniwala. Oh. Bahala ka na. Paalam. Hanggang sa muli. Nang makalapit na ang mga lalaki sa amin ay mabilis na tumakbo si Mina. Nakita ko pang tumalon siya sa mga puno at naglaho sa dilim. Hindi ko alam kung seryoso siya sa mga sinabi niya pero noong mga oras na yon ay nakaramdam ako ng sinseridad sa mga salita niya. Marahil, hindi ko alam, siguro nga nung mga oras na yon ay totoo ang sinabi niya. Kaagad kaming inalalayan ng mga lalaki. Mabuti na lamang at hindi gaanong nasaktan si tatay. Kaagad kong isinalaysay sa punong baryo na kasama sa mga kalalakihang tumulong sa amin ang mga nangyari. Hindi sila makapaniwala noong una subalit wala namang ibang paliwanag sa mga galos na natamo namin ni tatay bukod sa paglusob sa amin ng pamilyang aswang na yon. Puntahan natin ang bahay nila. Baka naroon pa sila at nagtatago. Tama. Tara mga kabaryo! Baka maabutan pa natin sila! Sumang-ayon ang mga lalaking kasama namin kaya naman kahit hinang-hina na ako, pinilit kong lumakad papunta sa bahay ng mga Martinez. Patay ang ilaw nang dumating kami doon kaya naman maingat na pinasok ng mga kalalakihan naming kasama ang lugar. Tay, mag-ingat kayo. Baka narayan pa sila at nag-aabang. Kahit marami tayo, kayang-kaya nila tayong ubusin. Alam ko anak, huwag kang magalala. Handa naman ang lahat sa mga potensyal na pag-atake. Kahit na, doble ingat ang kailangan. Nahanap ng isa sa mga kasama namin ang fuse ng ilaw. Iniangat yun at nagliwanag ang buong bahay. Doon na sila nagimbal nang makita nila ang naging resulta ng habulan namin kanina.
Nagkalat ang mga gamit. Basag ang ilang mamahaling mga palamuti na parang dinaanan ng bagyo ang buong lugar. Dinala ko sila sa dulo ng bahay kung saan naroon ang daan papunta sa ilalim. Ayaw pa nilang maniwala noong una, subalit nang makita nila ang pinto ay napasinghap silang lahat. Bumaba ako, sumunod sila at lalo silang kinain ng takot nang makita ang mga pira-pirasong parte ng katawan ng tao na naroon. Ipinakita ko rin sa kanila ang kwarto kung saan ako binihag ng pamilya at naroon pa nga ang aking panloob. Hindi ako makapaniwala sa pinagdaanan mo, anak. At lahat ng ito ay kahit sa pagkalulong ko sa Sam. Patawarin mo ko. Kalimutan mo na yun, Tay. Ang mahalaga, ligtas na tayo at mukhang mababawi na natin itong lupa. Inalughog ng mga kalalakihan naming kasama ang buong bahay. Maging ang mga kisame nito ay sinuyod nila, subalit wala na talaga ni anino ng aswang na pamilya. Kaya naman pinauna na nila kaming pauwiin dahil na rin sa dami ng aming mga galos. Pinasamahan na lamang nila kami sa 3 kalalakihan na may dalang mga buntot pagi. Pag-uwi namin ay naroon na ang albularyong si Manang Gusta. Pinapunta na rin pala ito ni tatay para kung sakali ay makatulong din. Kaagad na ginamot ni nanay ang mga sugat ko sa katawan. Si tatay naman ay ginamot ang sarili niyang mga sugat habang nagpapakulo ng tubig na may dahon ng bayabas. Nasa sayo pa rin ang sumpa. Pero dahil sigurado ka na kung sino ang naglagay sa'yo niyan, ay maaari ko nang alisin ang sumpang yan sa'yo. Kakaiba ang isang yan. Napakalakas. Sige po, gawin po ninyo ang makakaya ninyo, Manang. Inabot ni Aling Gusta ang aking noo at ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa aking noo. Sinimulan niya ang kanyang orasyon at nakadama ako ng pagkahilo. Maya-maya ay parang pelikulang pumasok sa isipan ko ang mga imahe ni Mina. Umiiyak ito at nagmamakaawa habang pilit na pinapakain ni Minela ng mga sariwang lamang loob na dinuraan nito. Nalungkot ako noon at nakadama ng awa para kay Mina. Marahil nga ay hindi rin niya talaga gusto ang mga nangyari noong gabing yon. May nakita pa ako pagkatapos noon na talagang ikinatakot ko. Nakita ko kung paano nila pinapatay ang kanilang mga biktima. Ibinibitin nga nila ito ng nakabaligtad at saka hihiwain sa lieg at pinatatagas ang dugo nito hanggang sa matuyo ang katawan. Biglang sumakit ang aking ulo at uminit ang aking pakiramdam. Dahan-dahang dumilim ang aking paningin at bago ako tuluyang mawala ng malay, narinig ko pa ang tinig ni Mina. Ayoko maging aswang! Pakawalan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ayoko ng ganitong buhay! Gusto ko maging normal na tao! Ayoko maging aswang! Nang magising ako ay puno ng lakas ang aking katawan. Masigla akong nakabangon. Masakit ang aking katawan subalit kaya namang tiisin. Lumabas ako ng silid at nakita ko si tatay na nagtitimpla na ng kape. Umupo ako sa may lamesa at kinuha ang isa sa mga tasang tapos na niyang haluin. Bakas ang mga sugat sa kanyang likod at braso, subalit baliwala ang mga iyon sa kanya. Sinunog na ng mga kabaryo natin ang bahay ng mga Martinez. Hindi na talaga sila nakita. Ginawa na rin nila ng libingan ang mga parte ng katawan na natagpuan doon. Hindi na rin nila pinagbigay alam pa sa mga otoridad ang nangyari. Si Kulas na raw ang bahala doon. Kung ganun, atin na ulit ang lupa. Wala na ang kasulta. Pinulit ko na rin ang kopya ko. Kaya atin na ulit yun. Mabuti naman kung ganun. Pero Tama na, Tay. Kung hihingi ka ng tawad, tama na. Napatawad na kita. Sana lang ay hindi na ito maulit muli. oo, pagsisilbi na itong leksyon sa akin. Subalit hindi ko malilimutan ang nangyari nyon kagabi. Ang kilabot na naramdaman ko. Naniniwala akong may aswang. Pero hindi ko inakalang
makakaharap ako ng hindi lang isa, kung hindi tatlo. Ako rin. Hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Hindi ko alam. Pero baka hindi ko ito maikwento sa iba. Iniisip ko pa lang ang mga nangyari. Kinikilabutan na ako. Muntik pa akong mapagsamantalahan ng aswang. Patawad. Tay, Oo nga pala. Kagabi, tinatawag mo pa ang pangalan ni Mina na yun. Ano yung napanaginipan mo? talaga ho? Oo, sumigaw ka pa nga eh. Hindi ko alam, Tay. Hindi ko alam kung ano na panaginipan ko. Hindi ko maalala. Pero malakas ang kutob ko na mayroon pa akong hindi nalalaman tungkol kay Mina. Ikinwento ko kay tatay ang mga nakita ko noong ginamot ako ni Manang Gusta. Hindi rin siya makapaniwala, subalit sinabi niya na maaaring totoong mabuting tao si Mina at sadyang naimpluwensahan lamang ng mga aswang na magulang nito. Makalipas ang ilang araw ay nilinis namin ni tatay ang lupain namin. Tumulong ang iba sa aming mga kabaryo. Tinakpan namin ang pangilalim na palapag ng bahay at ibinaon na rin namin doon ang bangungot na dinala ng pamilyang iyon sa lugar namin. Subalit hindi ko talaga malilimutan ang lahat ng pangyayaring iyon. Hindi kailanman hanggang sa oras ng aking kamatayan. Hindi na bumalik sa dati ang sigla at lusog ng lupa namin. Nanatili iyong tigang at kahit napatubigan at gamitan ng mga abono, walang halaman ang tumutubo doon ng maayos. Hindi ko alam kung bakit pero hindi na namin napakinabangan ang malaking parte ng lupain namin yun. Para mang bago mawala ang pamilyang aswang ay nag-iwan pa sila ng sumpa sa lupa naming iyon para hindi na rin namin magamit. Ayon naman sa mga kabaryo namin tuwing gabi, may naririnig na mga boses sa lugar kung saan dating nakatirik ang bahay ng pamilya Martinez. Ayon kay Manang Gusta, maaaring mga kaluluwa iyon ng mga nabiktima ng mga aswang na hindi matahimik. Kaya naman nagtirik kami doon ng mga kandila at nag-alay ng mga panalangin sa loob ng 9 na Biyernes. Lumipas ang mga taon at talagang hindi na napakinabangan ang lupa. Kaya naman pumayag na lamang akong ibenta yon. Tinayuan iyon ng mga kabahayan na ibinenta naman din sa mga may kaya na nais manirahan sa lugar namin doon. May maliit lamang na naiwan sa amin at doon na inubos ni tatay at nanay mga natirang taon sa kanilang buhay. Ako naman ay bumalik ng Butuan at muling nagtrabaho doon. Subalit walang ni isang araw na hindi bumalik sa isipan ko ang kakilakilabot na karanasan kong yun sa kamay ni Mina at ng kanyang pamilya. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung totoong likas na masama si Mina. Sa isang buntong hininga, tinapos ni Lolo Julio ang kanyang kwento at pagkatapos ay ngumiti siyang lahat sa amin at sinabing maaaring hanggang ngayon gumagala-gala pa rin ang pamilyang yon at naghahanap ng mabibiktima. Nanatili na rin sa isipan ko ang kwentong yon, Sir Jupiter. Patunay ang kwentong iyon na talagang balot ng kababalaghan ng mundong ating ginagalawan. Napaisip rin ako kung nasaan na ang pamilya Martinez ngayon at kung kumakain pa rin ba sila ng mga tao. Siguro habang isinusulat ko ito, may kinakatay silang inosenteng tao na nagsisigaw at humihingi ng tulong. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Salamat sa pagkakataong ibinibigay ninyo sa inyong mga tagapakinig upang maibahagi ang ganitong uri ng mga kwento. Mabuhay po kayo.